tulad ng mga hamon natin sa buhay na yung pagod, yung saya, yung hirap, yung failure, tagumpay man. Kumusta ang ating buhay sa edad na 60? Work pa ba kayo o retired na? Yun ang ating pag-usapan, yung mga hamon sa buhay na pwede nating i-share sa ating mga kaibigan o kaedad o mga kung sino pa man yung mga nanonood sa atin ngayon na pwede nilang pagpulutan ng mga bagay-bagay na dagdag kaalaman sa kanilang buhay at iba pang mga hamon sa ating buhay na pilit nating gagawin o ating araw-araw na ibahagi sa ating mga manonood para magkaroon sila ng inspirasyon sa kanilang buhay na dapat ang edad na 60 ay numero lamang at yan yung umpisa ng ating parang pagkabanata sa ating buhay dahil 60 na. So maraming bagay-bagay na naman ng ating maranasan na 60 pataas at kung hanggang saan yung ating kaya sa ating buhay. Kaya kung meron kayong mga experience o mga pwedeng i-share sa atin. So, pwede nyo i-comments para sa sunod nating episode ay pwede nating pag-usapan. Sabi pa nila, ang edad daw ay hindi hadlang sa pangarap dahil araw-araw ay may bagong kabanata ng ating buhay na ating pagtatagumpayan dahil lalo na yun ang ating pinagkakitaan o ating hanap buhay sa araw-araw. Sa edad kong ito, pinagpatuloy ko pa rin ang trabaho para may matutunan pa ako, may ma-share o may maitulong sa iba at para kumita para sa pamilya at sa sarili. Kayo ba, ano ba yung hamon nyo sa buhay? Bakit tuloy-tuloy pa rin yung inyong mga ginagawa sa trabaho? O pag kayo ay retired na, ano ba yung inyong pinagkaabalahan para yung ating buhay ay ang ikot niya ay tuloy-tuloy pa rin habang nag-retire na sa ating mga kanya-kanyang mga trabaho. Kung tayo ay nagtatrabaho pa, papasalamat natin sa ating may likha. Salamat natin meron pa tayong lakas, kakayahan para ipagpatuloy ang laban at isa pa para magiging produktibo ang ating ginagawa sa araw-araw. Isa pa, sa paggising sa umaga, isang panibagong araw ang hamon natin sa ating mga gawain para matapos ito at kailangan pag natapos na may iuwi tayong ating kita sa ating araw-araw na ginagawa. Sabi pa ng iba, habang may buhay, may hininga, may pag-asa pang mabuhay. Di ba? Totoo yan. Pag tayo pa'y may hininga, may lakas, so may pag-asa pa tayo sa buhay na ipagpatuloy kung ano man yung ating naumpisahan. Kayo ba, ano ba yung mga hamon at pwede pa natin ipagpatuloy na katulad ko na hanggang ngayon 60 work pa. Kasabihan nga tayo, sabi pa nila, maski di ba 60 na tayo at minsan 60 pataas. Hindi naman na kasing lakas tayo nung kabataan natin pero may hamon pa tayo sa buhay. Saka ganito, mataas naman ang ating karanasan kasi biro mo mula sa pagtrabaho mo gunit ka ng 60 minsan lalampasan mo pa yung 60 tuloy-tuloy, di ba? Yung experience ba natin sa ating buhay mula nung nag-umpisa tayo hanggang sa umabot tayo ng 60, so mahaba masyado yung ating experience. Kung nagtagumpay ba tayo, nag-failure, tapos napagod, kahirapan, kung ano pa man yung pinagdaanan natin pero naabot natin ito, pwede natin ibahagi sa mga taong parang nawala na ng pag-asa kanilang buhay. At kung mapanood nila ito ay magkaroon silang inspirasyon para bumagon at magpatuloy sa kanilang buhay para sa pamilya at sa sarili. At kung ano pa man yung mga bagay-bagay na gusto nilang makamit at hindi hadlang yung edad para meron tayong pangarap sa buhay na maabot at marating. Importante sa buhay, masaya at mabait at magpasalamat sa araw-araw na dumating sa ating buhay at yung mga dumating na yun. Minsan tayo lang yung nakakalam kasi minsan may dumating na
hindi masyado maganda, minsan may maganda, mga good news, mga bad news, yung mga hamon ba natin sa buhay na araw-araw nating pinagdaanan na dahil doon nagkaroon tayo ng lakas loob na dapat lumaban sa ating buhay para yung ating mga pinaghirapan ay ating makamit pagdating ng panahon o araw. Kasi lahat ng oras at panahon ay may ano yan, kumbaga may takdang panahon na kung yung pinaghirapan ngayon. So pagdating ng takdang panahon ay yan na yung anihin kung ano pa man yan. So tayo lamang ang nakakaalam. Sabi pa nila sa edad na 60 o pataas, huwag tayong sumuko. Habang may buhay, may lakas, ibig sabihin may pag-asa. At marami pa tayong magawang kabuluhan. Kumbaga ang edad na 60 ay numero lamang ng ating buhay. Ganun talaga yan ang buhay. Minsan hindi natin alam kung ano yung darating sa atin. Maski minsan ayaw natin pero minsan yan na dumating. Kaya dapat tayong matatag, matibay sa araw-araw nating ginagawa. Sila pa ang tunay na sukatan sa buhay ay yung lumalaban sa araw-araw ng hamon ng buhay at pananampalataya dahil doon tayo kumukuha ng lakas sa ating araw-araw na ginagawa sa sarili man natin o sa pamilya. Kaya huwag kayong matakot at sumuko, lumaban lamang. Kasi habang lumalaban tayo, may pag-asa tayong manalo. Di ba? Pag sumuko na tayo kagad, siyempre ibig sabihin nun, talo ka na. Masasabi ko ganito lang, may tanong ako sa inyo. Nung edad ka ba ng 60 at pataas, ano bang hamon sa buhay mo at magandang aral na natutunan mo sa buhay? At kung pwede mo i-comment yan, i-share, pag-usapan natin. Magandang natutunan natin sa buhay na pwede nyo i-share, failure man yan, o ano man yung mga bagay na pinagdaanan natin. Mag-comment lang kayo, i-share natin para yung mga, halimbawa, may mga gano'n ditong aking vlog, ay pwede din natin may share sa kanila para magkaroon sila ng idea, magkaroon sila ng mga bagay-bagay na natutunan na hindi pa huli ang lahat o hindi hadlang yung ating edad o kung ano pa ba yan sa ating mga pangarap sa buhay. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyo kung meron kayong may ibahagi sa atin para sa sunod nating pagbalik ay may tatalakayin tayo para naman sa mga taong minsan nawala na ng pag-asa, parang akala nila wala na silang mga bagay-bagay na pwede pang gawin sa buhay. Kaya ako'y naghihikayat sa inyo na kung napanood nyo ito, pwede kayong mag-comment dyan at sa sunod natin pagkikita yun ating pag-usapan. Ang inyong lingkod si Papa Rix at nabago ko minsan ang aking buhay at minsan binabago ko naman yung aking pananaw sa buhay. Kaya naisipan kong ito muna ang aking i-share sa inyo dahil ako ay edad 60 na, so patuloy pa rin ang hamon sa buhay. Kaya magandang araw sa inyo lahat o gabi. Ang edad na 60 ay numero lamang, so dapat natin ipagpatuloy kung ano man yung ating naumpisahan para sa pamilya, sa sarili, at kung ano pa yung bagay na nasa isip natin na para may share natin at mapulutan ng mga bagay na maganda. Maraming salamat po at magandang gabi. Like and share and subscribe na rin. Bye-bye!